Kabanata 436. Si Cassandra ay itinali sa stake ng halos 1 oras sa labas ng Lennon residence. Inihanda na ng dalawang lalaki sa tabi niya ang apoy. Naghahanda silang sindihan ang kahoy sa istaka. Kaya, labis na natakot si Cassandra. Hindi pa nagpapakita si Sebastian sa oras na ito, at tila wala itong planong iligtas siya. Dahil dito, nawalan siya ng pag-asa. Maya-maya lang ay lumapit sa kanya sina Julian at Dave. Nagmamadaling nakiusap si Cassandra, "Lolo, natutunan ko na ang mga pagkakamali ko. Please let me go. I don't want to die." Sagot ni Julian, "Cassandra, hindi ko rin kayang gawin ito, pero kailangan nating sumunod sa mga alituntunin ng ating pamilya. Dahil isang malaking pagkakamali ang nagawa mo, ito lang ang magagawa ko. Kung hindi ko maibibigay ang ating mga miyembro ng pamilya ng tamang paliwanag." Sa sandaling iyon, maraming tao ang nagtipon upang panoorin ang eksena. Pakiramdam nilang lahat ay masyadong walang awa si Julian. Gusto niyang sunugin hanggang mamatay ang sarili niyang apo. Pagkatapos nun, tumingin si Cassandra kay Dave. "Mr. Dave, mahalaga ako sayo. Tulungan mo akong humingi ng awa kay Lolo." "Hindi kita matutulungan, Cassandra." Umiling si Dave. Pinawi nito ang lahat ng natitirang pag-asa ni Cassandra. Hindi siya dapat nagtiwala kay Sebastian. Sa sandaling iyon, labis na pinagsisihan ni Cassandra ang kanyang ginawa. Kung hindi siya nagtiwala kay Sebastian, hindi mangyayari ito. Tiningnan ni Dave ang oras at mahinang sinabi, "Mr. Lennon Sr., sa tingin ko hindi magpapakita si Sebastian." On the other hand, Julian answered viciously, "Narinig ko na isa siyang tapat na tao. Kung tama ang hula ko, magpapakita talaga si Sebastian. Baka nagtatago siya ngayon sa karamihan ng mga tao. Pero wala tayong magagawa kung hindi siya magpakita ngayon," sagot ni Dave. "Pipilitin natin siyang lumabas. Sindihan ang apoy." Malakas na binigkas ni Julian ang huling pangungusap, tinutugunan ito sa dalawang lalaking kumokontrol sa apoy. Kahit masama ang loob ng mga lalaking iyon sa pagsusunog kay Cassandra hanggang mamatay, hindi sila naglakas loob na suwayan ang utos ni Julian. Dahil dito, sinindihan nila ang apoy. Agad na sinindihan ang kahoy, at nagliyab ang apoy sa palibot ng istaka. Walang awa talaga si Mr. Lennon Sr. Sinusunog niya ang sarili niyang apo hanggang mamatay. Napuno ng awa ang mga mata ng lahat habang bumubulong sa kanilang sarili. Noong una, umaasa pa rin si Cassandra na aalagaan siya ni Julian dahil miyembro sila ng pamilya. Gayunpaman, sa sandaling iyon, nahulog siya sa kawalan ng pag-asa. Bago pa man tuluyang lumunin ng apoy si Cassandra ay may biglang nanunuya kay Julian. "Julian, kahit isang leon ay hindi kakain ng sariling mga anak, ngunit sinusunog mo ang iyong apo hanggang mamatay siya. Mas masahol ka pa sa isang hayop. Sino ang nang-insulto sakin? Magpakita ka." Sigaw ni Julian. Noon lang, nagkaroon ng kaguluhan sa isang sulok ng karamihan. Lahat ay gumawa ng paraan para sa isang lalaki. Nakasuot ng windbreaker ang lalaki. May belo sa mukha niya kaya hindi makita ng iba ang tunay niyang features. "Sino ka?" tanong ni Julian habang nakatitig kay Sebastian. Ang totoo ay nahulaan na niya kung sino ang huli. "Papatayin kita," sagot ni Sebastian. Mabilis siyang lumapit kay Cassandra. Dahil malaki ang naitulong ni Cassandra sa kanya, hindi niya ito hahayaang mamatay ng ganoon. Kaya naman, kahit alam niyang may bitag, nilapitan pa rin niya ito. Matapos makita ito, ngumiti ng matamis si Julian. "Yung hindi kasali dito, umalis ka na." Sigaw ni Dave sa mga tao. Ginamit niya ang kanyang divine energy para sumigaw, kaya nakakabingi ang boses niya. Ang mga tao ay gustong panoorin ang kaguluhan noong una. Gayunpaman, natakot sila sa boses ni Dave, kaya mabilis silang nakatakas. "You little bastard! Mamamatay ka ngayon!" Sigaw ni Julian. Pagkatapos noon, pinatay niya si Sebastian. Sa pagkakataong iyon ay nilapitan na ni Sebastian si Cassandra at tinatanggal ang mga tali sa kanyang katawan. Natouch naman ang huli kaya napaiyak siya.
Baka isa itong patibong. Please umalis ka na. Mauna ka nang umalis. Pipigilan ko siya. Hinawakan ni Sebastian ang balikat ni Cassandra at pinaalis ito. Kasunod nyon, malamig siyang sumugod kay Julian. Kabanata 437. Parehong gustong patayin ni na Julian at Sebastian ang isa't isa. Mamatay ka na. Si Julian ang unang kumilos at inatake si Sebastian. Ang maitim na enerhiya ay tumakbo patungo kay Sebastian na parang ahas. Hindi ito mapigilan at lumikha ng mga shockwaves sa hangin. Break. Sabi ni Sebastian, lumalaban. Kaagad, ang puting liwanag ay bumasag sa madilim na enerhiya, at sinisingil niya si Julian. Gayunpaman, naging handa si Julian para doon. Naiwasan niya ang pag-atake sa pamamagitan ng paggawa ng backflip. Pagkatapos ay dahan-daang bumagsak si Sebastian sa lupa at mabilis na tumakbo papunta kay Julian. Hindi nabigla si Julian, at sumugod din siya sa kanyang kalaban. Mamatay ka na. Lumapit silang dalawa at sabay na sumigaw. Inatake ni Julian si Sebastian ng napakalaking lakas ng lason. Samantala, malamig na pinatatag ni Sebastian ang kanyang kaibuturan at gumawa ng panibagong suntok. Nang magkabanggaan ang kanilang mga kamao, isang malakas na putok ang narinig. Ang mga shockwaves ay napunit sa paligid nila dahil sa epekto. Bagamat bahagyang umindayog si Sebastian, napaatras pa rin si Julian. Dumura siya mula sa rebound. Alam na niya ang mangyayari. Gayunpaman, nang maranasan niyang muli ang suntok, natigilan si Julian. Mamamatay ka na ngayon, Julian. Malamig na sinabi ni Sebastian at muling sumugod kay Julian. Mukha siyang papatay. Gayunpaman, hindi natakot si Julian. Kahit na mas malakas si Sebastian kaysa sa kanya, kailangan niya ng hindi bababa sa 30 galaw para patayin siya. Agad na sinugod ni Sebastian si Julian at inatake ang ulo nito. Sa pagkakataong ito, hindi direktang nakatanggan ng suntok ang huli. Umiwas siya at tinarget ang dibdib ni Sebastian. Malakas ang cultivation ni Sebastian, pero mas bata pa rin siya kay Julian. Kaya, nadama ni Julian na siya ay makakakuha ng higit na kamay. Gayunpaman, hindi nagtagal ay napagtanto niyang mali siya. Mabilis ang reflexes ni Sebastian at sumipa sa direksyon ng pandiyan ni Julian habang umiiwas sa pag-atake. Iyon ay isang simple ngunit epektibong hakbang. Ito ay batay sa karanasan na naipon ni Sebastian sa hindi mabilang na mga laban. Kahit bata pa siya, hindi na siya mabilang na mga laban noon. So, parang mas may experience si Sebastian kaysa kay Julian sa aspetong iyon. Matapos makipaglaban ng ilang round, natatalo si Julian sa laban. Kaya, maaari lamang niyang umatras at ilihis ang mga pag-atake ni Sebastian. Sa kabilang banda, napakalakas ni Sebastian, patuloy niyang sinuntok si Julian, napakalakas ng mga suntok na iyon. Nais ng una na patayin si Julian sa pamamagitan ng paggamit ng lahat ng kanyang puwersa. Gayunpaman, sa sandaling iyon, naramdaman niya ang isang nakamamatay na banta sa kanyang likuran. Isang pike ang nakatutok sa likod ng kanyang puso, at mabilis itong pumailan lang na parang kidlat. Bago pa lang tamaan ng sandata si Sebastian ay bigla itong humakbang pakaliwa. Pagkatapos, ang pike ay makitid na nakaligtaan sa kanya. Nagulat ito kay Julian. Nagmamadali siyang umiwas at na-miss ang pike ng mga pulgada lang. Lumalabas ang malamig na pawis sa kanyang katawan. Kung siya ay isang pangalawang slower, si Julian ay sinaksak ng pike na iyon. Ang taong naghagis ng pike ay si Bradley. Itinutok niya ito kay Sebastian, wala man lang pakialam sa kaligtasan ni Julian. Nagalit ito kay Julian. Gayunpaman, dahil kailangan ni Julian ang tulong ni Bradley, hindi niya magawang magalit sa kanya. Si Bradley ay pumailan lang sa kanilang mga ulo habang hawak ang kanyang pike. Pagkatapos noon, dali-dali siyang tumalikod at sumugod kay Sebastian. Mabilis na lumayo si Sebastian. Nako, sa sumunod na sandali, sinamantala ni Julian ang pagkakataong atakihin siya. Nang haharingan na sana niya ang pag-atake, naramdaman ni Sebastian ang isa pang nakamamatay na banta na papalapit sa kanya. Isang matalim na enerhiya ng espada ang bumagsak mula sa langit patungo sa direksyon ng kanyang ulo.
Kabanata 438. Ang ikatlong tao na humakbang ay si Edwin Lynch, ang nangungunang master mula sa Fader Island. Siya ay mas malakas kaysa kay Julian at Bradley. Mabilis na umatras si Sebastian at umikot palayo. Bahagya niyang naiwasan ang pinagsamang pag-atake ng tatlo, ngunit ang lakas ng espada ni Edwin ay nagawang putulin ang isang lock ng kanyang buhok. Namiss nito ang ulo ni Sebastian ng mga pulgada lang. Ang malapit na tawag ay nag-iwan sa kanya na basang-basa sa malamig na pawis. Sa sandaling iyon, pinalibutan ni na Edwin, Bradley, at Julian si Sebastian. Ang kanilang pagbuo ay lumikha ng isang hindi malalampasan na tatsulok na pumutol sa bawat posibleng ruta ng pagtakas. Pagkatapos, isang grupo ng matatanda mula sa tatlong malalaking pamilya ang bumuo ng mas malaking perimeter sa paligid nila. Iniwan nito si Sebastian na walang pagkakataong makatakas. Katapusan mo na ngayon, hayop ka. Damang-dama ang hangarin ni Julian na pumatay. Ang kanyang kilos ay nagniningning ng nagbabantang presensya na parang isang kontrabida. Bata, kung sumuko ka ngayon, baka hayaan kitang panatilihing buo ang katawan mo. Hinawakan ni Bradley ang kanyang sibat at nginisyan. Hindi umimik si Edwin, ngunit hindi mapag-aalinlanganan ang kanyang hangarin na pumatay. Napatingin si Sebastian kay Edwin. Mr. Lynch, wala tayong sama ng loob sa isa't isa. Bakit mo ako inaatake? Ang apat na pangunahing pamilya ng Fader Island ay nakatali sa karangalan, sabi ni Edwin na may matuwid na pananalig. Pagpapatuloy niya, kapag ang isa ay umunlad, lahat kami ay nagbabahagi ng tagumpay na iyon. Kapag ang isa ay nagdurusa, lahat kami ay nawawalan. Pinatay mo ang napakaraming tao mula sa Lennon family at Sanders family. Paano ko mapapalampas yon? Hindi ba pagiging hipokrito yon? Nasaan ka noong sinalakay ng mga Lennon ang Sanders family? Tanong ni Sebastian. Galit na galit si Edwin. Isa itong internal conflict ng Fader Island. Ang tagalabas na tulad mo ay walang karapatang makialam, katapusan mo na ngayon. Hindi umatras si Sebastian. Lahat kayo ay kilalang mga master, ngunit pinagtutulungan nyo ang isang mas batang tulad ko. Hindi ba kayo nahihiya? Ang mga nanalo ay makakapagtakda ng mga patakaran, habang ang mga natalo ay walang sasabihin. Sino ang makikipagtalo dyan? Ngumisi si Bradley. Ngumisi si Julian. Maaari mong ilabas ang lahat ng highfalutin talk na gusto mo, ngunit hindi nito mababago ang katotohanan na ikaw ay patay na karne ngayon. Ngumisi si Sebastian. Kung gusto mo akong patayin, sige, subukan mo. Baka isa o dalawa lang ang isama ko sayo. Ang kanyang mga salita ay nagdulot ng pag-aalala sa mga mata ng tatlo. Ilang beses nang nakaharap ni Julian si Sebastian noon. Sa kanilang huling dalawang pagkikita, ipinakita ni Sebastian ang kanyang sarili bilang mas malakas na manlalaban. Alam ni Julian na kung pipiliin ni Sebastian na bumaba sa pakikipaglaban at ibaba siya ay nasa panganib. Sa kabaligtaran, naging maingat din sina Edwin at Bradley matapos sukatin ang lakas ni Sebastian mula sa kanilang maikling pagtatagpo. Nang makitang nag-aalangan na kumilos ang dalawa pa, nabalisa si Julian at mabilis na sinabi, Mr. Lynch, Mr. Lennon Sr., huwag tayong matakot sa bastard na ito. Kahit gaano siya katigas, isa lang siyang lalaki. Kasama ang tatlo. Sa ating pagtutulungan, madali lang ang pagbaba sa kanya. Tumango si Edwin. Tama ka. Sabay tayong sumugod at tapusin siya sa isang atake. Sige. Sang-ayon ako. Sumang-ayon sina Bradley at Julian, sabay-sabay silang tumango. Patayin siya. Si Edwin ang unang humampos at naglunsad ng sweeping sword strike mula sa malayo. Bilang pinakamalakas sa trio, ang kanyang cultivation base ang pinakamataas. Iniwagayway niya ang kanyang espada at nagpadala ng napakalaking arco ng golden sword energy na mahigit 30 talampakan ang haba, na bumagsak kay Sebastian. Karaniwan, ang lakas ng espada ng mga Grandmaster ay limitado sa halos 10 talampakan, at ang lakas ng espada ng banal na Grandmaster ay umaabot ng humigit kumulang 20 talampakan. Gayunpaman, ang lakas ng espada ni Edwin ay umabot ng mahigit 30 talampakan. Itinampok nito ang lalim ng kanyang cultivation base.
Sa sandaling iyon, ang enerhiya ng kanyang espada ay pumutol sa hangin na may matalas na talam. Ito ay tungkol sa paghiwa sa lahat ng bagay sa kanyang landas. Kasabay nito, isang malakas na hampas ng palad ang pinakawalan ni Julian. Isang alon ng madilim na enerhiya ang sumulong na naging itim sa lupa at nalalanta ang damo sa likuran nito. Isang malamig na buto ang kumalat mula sa impact. Ginawa rin ni Bradley ang kanyang hakbang. Isang maningning na gininto ang sinag ng liwanag ang bumaril mula sa kanyang sibat at tumagos sa lahat ng nasa daan nito. Inilabas ni Sebastian ang kanyang saber at mabilis na tumabi sa sibat ni Bradley. Ginamit niya ang kanyang sandata para sugpuin ang sword energy ni Edwin habang sinusuntok ang umaagos na dark energy. Isang malakas na pagsabog ang sumabog habang si Sebastian ay napaatras ng napakalakas na enerhiya. Bagamat siya ay walang takot sa isang one-on-one na laban, ang pinagsamang pag-atake ng tatlong nangungunang master na ito ay higit pa sa kanyang kakayanin. Agad siyang itinulak sa gilid. Patayin siya. Kabanata 439. Patayin siya. Lumakas ang espiritu ni na Edwin, Julian, at Bradley habang naglulunsad sila ng bagong pag-atake. Si Sebastian ay lumaban ng husto habang pilit niyang nilalabanan ang kanilang walang humpay na pagsalakay. Wala siyang pagkakataong makabawi. Lumipas ang ilang minuto, at humihigpit ang pagkakakulong ng tatlo sa bawat segundong lumilipas. Sa tuwing susubukan ni Sebastian na tumakas, mabilis siyang hinaranggan. Mabilis na dumami ang kanyang mga sugat, at hindi nagtagal ay nabasa ng dugo ang kanyang damit. Alam niyang hindi na siya makakatagal pa. Kung hindi siya makalaya, hindi maiiwasan ang kamatayan. Isang matinding pagpupursige ang nag-alab sa mga mata ni Sebastian. Agad siyang tumalon sa hangin na may dalang punyal sa kanyang kamay. Nagpakawala siya ng mapagpasyang strike gamit ang Energy Slash. Ang Eternal Rebirth Codex ay may kakaibang kasanayan para sa bawat pagbabago, at ang Energy Slash ang unang diskarte sa pagbabago. Habang iniaagaw ni Sebastian ang kanyang punyal, isang maningning na puting sword na enerhiya ang bumaril mula sa langit. Napakatindi ng nakakasilaw nitong liwanag na nakakabulag. Sa sandaling iyon, kahit ang nagliliyab na araw ay tila namumutla kung ikukumpara. Namula ang mukha ni Julian nang mapagtantong nakatutok sa kanya ang pag-atake. Ang napipintong banta ng kamatayan ay nagudyok sa kanya sa pagkilos. Inilabas niya ang bawat onsa ng kanyang enerhiya at itinulak ang kanyang mga palad pasulong upang palabasan ang madilim na enerhiya. Sa di kalayuan, tila isang napakalaking itim na dragon ang pinakawalan. Ang kakilakilabot na presensya nito ay kumalat palabas at nagbanta na papawiin ang lahat ng bagay sa landas nito. Ang puting liwanag ay bumangga sa itim na dragon sa isang malaking pagsabog. Nabasag ang itim na dragon at nagpadala ng nakakatakot na alon ng enerhiya na umaagos palabas. Ang mga tipak ng lupa ay inihagis sa hangin, at ang puyo ng alikabok at mga labi ay umuungal na parang buhawi. Sa gitna ng kaguluhan, ang enerhiya ng puting espada ay hindi nawala. Sa halip, sumulong ito at walang humpay na sumulong kay Julian. Nawalan ng kulay ang mukha ni Julian nang pumasok ang takot. Walang oras para umiwas. Sa isang desperadong hakbang, bumunot siya ng isang maikling kutsilyo mula sa kanyang sinturon at itinaas ito ng nagtatanggol. Ang lakas ng espada ay tumama sa maikling kutsilyo na may malakas na pagsabog. Parang tinamaan ng kidlat, napaluhod sa ere si Julian. Nagbuga siya ng malaking bibig ng dugo, at nanlaki ang kanyang mga mata sa takot. Sa sandaling iyon, sinamantala ni na Edwin at Bradley ang pagkakataon na ilabas ang kanilang malupit na pag-atake. Nadulas si Sebastian, at naputol ang enerhiya ng espada sa kanyang braso. Napakalalim ng sugat na nalantad ang kanyang buto, at halos maputol ang kanyang braso. Energy Breaker. Inayos ni Sebastian ang sarili at sinugod si Bradley gamit ang kanyang punyal. Sumabog ang hangin na may dumadagandong na boom habang ang isang nakabubulag na puting liwanag ay tumalon patungo kay Bradley at ginulo ang espasyo sa nakakatakot na puwersa nito. Nanlaki ang mata ni Bradley sa gulat. Mist Windbreaker.
Pinakawalan niya ang ultimong galaw niya habang dinadaluyan ang kanyang enerhiya sa kanyang sibat. Ang armas ay bumaril pasulong na may napakabilis na pagsabog patungo sa papasok na puting liwanag. Ang banggaan ay cataclysmic. Tila yumanig ang buong mundo nang bumangga ang sibat sa puting liwanag, at ang impact ay nagdulot ng shockwaves na umaalingaw-ngaw sa hangin. Naramdaman ng lahat sa loob ng 10 milya ang panginginig, nawalan ng balanse ang kanilang mga katawan. Marami ang natambo sa lupa habang nanlalaki ang mga mata sa takot, parehong natakot ang mga ibon at hayop habang nanginginig sila ng hindi mapigilan. Sa susunod na sandali, isang nakakatakot na pagsabog ng enerhiya ang sumabog, ang sibat ay napaatras ng napakalakas na puwersa, ngunit ang puting liwanag ay walang humpay na sumulong. Walang oras si Bradley para umiwas. Maaari lamang niyang i-channel ang bawat onsa ng kanyang enerhiya sa isang desperadong pagtatangka na palayasin ang mapangwasak na pagsalakay. Kabanata 440. Ang Energy Breaker ay ang pangalawang transformation technique. Hindi tulad ng Energy Slash, ang Energy Breaker ay mahusay sa pagtagos sa mga depensa mula sa malayo. Ang epekto nito sa malapitang labanan ay kasing bigat at halos imposibleng kontrahin. Alam din ni Bradley ang nakakatakot na katangian ng pag-atake ni Sebastian at pinakawalan ang kanyang ultimate move bilang tugon. Sa kabila nito, hindi ito sapat upang ihinto ang pag-atake. Bagamat pinagaan nito ang karamihan sa epekto, ang natitirang enerhiya ay nagwawasak pa rin. Desperado siyang naglagay ng isang proteksyon na kalasag upang harangin ang sakuna na suntok. Ngunit minamaliit niya ang lakas nito. Sa isang malakas na pagsabog, pinaalis siya ng nakakatakot na enerhiya. Nagbuga siya ng napakalaking pagbuga ng dugo sa kalagitnaan ng paglipad. Nanlaki ang mga mata niya sa gulat at hindi makapaniwala. Natigilan si Edwin sa eksenang bumungad sa kanya. Sa kabila ng pinagsamang lakas ng tatlong nangungunang masters, hindi siya makapaniwala na si Sebastian ay malubhang nasugatan sina Julian at Bradley. Ang lakas ni Sebastian ay nanag kay Edwin kaya nakalimutan niya itong atakihin. Nang humarap si Sebastian sa kanya, biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso at biglang umatras. Malamig na ngumisi si Sebastian at muling itinaas ang kanyang punyal sabay hampas pababa. Nanlaki ang mata ni Edwin sa pagkaalarma. Mabilis siyang umatras at inihanda ang sarili para sa inaasahang hampas. Pero sa kanyang pagtataka, nabluff lang si Sebastian. Sa isang mabilis na galaw, tumalikod si Sebastian at tumakas. Ang Energy Slash at Energy Breaker ay hindi kapani-pani walang makapangyarihang mga diskarte, ngunit nakakaubos sila ng napakalaking espiritual na enerhiya. Ang dalawang kamakailang galaw ay naubos ang higit sa kalahati ng enerhiya ni Sebastian. Matapos ang mga naunang laban, halos maubos ang kanyang mga reserba. Halos wala na siyang sapat na lakas para ilabas ang isa pang ultimate move. Si Edwin ay isang powerhouse, at alam ni Sebastian na imposibleng talunin siya ng mabilis. Sa kanyang espiritual na enerhiya na halos maubos, hindi niya makayanan ang isang matagal na labanan. Kaya, ang tanging pagpipilian niya ay ang mabilis na pagtakas. Natulala si Edwin sa kinatatayuan niya. Nagmamadaling sinabi ni Julian, "Mr. Edwin, pigilin mo na. Halos maubos ang kanyang enerhiya. Ito na ang perpektong pagkakataon para tapusin siya. Sumunod ka sa kanya ngayon." Bradley chimed in, "He's right. That brat is on his last legs. Kung nagmamadali ka, mapapatay mo siya nang walang masyadong effort." Nag-alinlangan si Edwin at nag-ingat na baka nagkukunwaring talo si Sebastian. Ngunit habang pinag-iisipan niya ito, isang bagay ang hindi nadagdagan. Nang makitang malubhang nasugatan sina Julian at Bradley, napagtanto ni Edwin na kung may lakas si Sebastian na patayin sila, hindi siya tatakas sa paglisip na ito, mabilis na hinabol ni Edwin. Ang kanyang naunang pag-aalinlangan ay nagbigay kay Sebastian ng ilang dosenang talampakan. Gayunpaman, kumpiyansa si Edwin na madali siyang makakahabol dahil alam niyang hindi makakatakbo ng mabilis si Sebastian. Tama si Edwin. Ang natitirang espiritual na enerhiya ni Sebastian ay halos maubos, na nakaapekto sa kanyang bilis sa pagtakbo. Sa kabila ng kanyang pagsisikap,
Hindi niya naiwasan ang pagtugis ni Edwin. Nang tumakbo si Sebastian sa kagubatan, si Edwin ay nasa kanyang buntot. Sinukat ni Edwin ang distansya at nagpakawala ng nakamamatay na sword energy. Walang magawa si Sebastian kundi tumalikod at lumaban. Ngunit dahil halos maubos ang kanyang espiritual na enerhiya, ang kanyang mga welga at depensa ay lubhang nakompromiso. Siya ay nawawalan ng lupa laban kay Edwin at umaatras sa bawat hakbang. Kaya, sinamantala ni Sebastian ang pagkakataong makatakas. Hindi ka pwedeng tumakbo habang buhay. Mabuti pa sumuko ka na. Baka buhayin pa kita, sabi ni Edwin. Hindi naniwala si Sebastian sa sinabi ni Edwin. Alam niyang ang paghinto ay nangangahulugan na siya ay papatayin. Habang hinahabol si Sebastian ay biglang bumagal si Edwin at ngumiti ng nakakaloko. Si Sebastian, na mabilis na nagmamadali, ay biglang huminto. Dahil may talampas sa unahan, alam niyang ang paghakbang muli ay magpapadala sa kanya sa gilid. Tumingin siya sa ibaba at nakita na ang patak ay hindi bababa sa ilang dosenang talampakan sa abisi sa ibaba. Kahit na ito ay tubig, ang pagbagsak mula sa taas na iyon ay magiging kasing kamatayan ng pagtama ng semento. Ito ay magiging isang malagim na kamatayan.